Hello guys, welcome sa ating bagong video. Maraming nagsasabi na mahirap na magtiwala sa basta-basta sa mga tao sa ngayon kasi marami daw manduloko. At totoo naman yan. Kasama dyan ang ilang mga mekaniko. So ngayon pag-uusapan natin, paano mo ba malalaman na niloloko ka na ng iyong mekaniko? Sagutin natin yan sa video na to. So ready na ba kayo? Tara, let's roll! Car Talks PH, the drive of the mind. Learn as you roll, leave no one behind. Car Talks PH, your partner in the trip. Every story, every ride comes with a legit tip. Pero before anything else guys, disclaimer muna, no? Hindi naman lahat ng mekaniko ay manloloko. Totoo, marami pa rin naman dyan na talagang katiwa-tiwala o trustworthy ng mga mekaniko at talagang tutulungan ka na maging okay yung sasakyan mo at very honest sila. Pero, syempre, meron din namang iba dyan na nananamantala, lalo na kapag alam nila na wala ka pang masyadong alam sa sasakyan mo. So, yun yung mga pag-uusapan natin na red flags sa video na to. Number 1 sign, madalas sinasabi niya, palitin na lahat yan. No, totoo, minsan may mga pyesa naman talaga na sa sasakyan natin na mas maganda kung papalitan mo buong assembly. Pero hindi naman lahat ng pyesa ganon. No, minsan maliit na sira lang, sasuggest agad sa'yo ng mekaniko, palitan na natin yan buong set. O halimbawa, brake pads lang, manipis na yung brake pads ninyo, tapos biglang pagtingin nyo, papalitan na bigla yung buong caliper o kaya lahat ng brake assembly ninyo. 'Di ba? Kaduda-duda na 'yun. O kaya check engine light lang, di man lang niya in-scan, magsasuggest na agad siya ng mabibigat na repair like top overhaul or general overhaul na agad yung sasakyan mo. Tandaan natin guys, hindi lahat naman ng sira sa pyesa ng sasakyan natin palit agad yung buong set. Minsan pwede naman yang i-adjust, minsan pwede naman yang linisin lang, 'di ba? O kaya palitan lang yung maliit na part, hindi nung buong assembly. Number 2 na sign, hindi niya maipaliwanag yung problema ng iyong sasakyan. Minsan, di ba, kapag mekaniko ninyo, tinanong mo, boss, ano ba talaga yung sira ng sasakyan ko? Sasabihin niya sa'yo, basta, sira na yan. Basta, palitin na yan. Ganyan talaga pag luma. Ganyan talaga yung ganitong model. O yung mga ganong answer, very vague yun. Ibig sabihin, hindi niya maipaliwanag kung ano yung root cause talaga. Magduda na kayo doon. Kasi ibig sabihin, hindi niya talaga nahanap kung ano yung pinakasira ng sasakyan mo kasi hindi niya maipaliwanag. Kailangan kaya niya yan maipaliwanag sa simpleng paraan. Pinapakita niya mismo sa'yo kung ano yung part na sira o yung pyesa na sira. Tapos ipakita niya kung bakit yun sira. No? Tapos hindi siya agad nagagalit kapag tinatanong mo. Minsan may mekanikong ganun biglang magagalit. Sabihin sa'yo, wala ka bang tiwala sa akin? O, yun. Mga red flags na agad. Yun. Next sign, pinapakita yung pyesa na hindi mo naman nakitang kinalas sa sasakyan mo. Sasabihin niya, galing sa sasakyan mo yun. No? Diba? Sabihin niya sa'yo, boss, palitin na talaga tong pyesa na to. Pero hindi mo naman nakita na tinanggal yun sa sasakyan mo. O kaya naman, hindi ka sure na yung pyesa na yun sa sasakyan mo talaga. No? Kaya maganda talaga, tanungin mo muna yung mekaniko mo, boss, pwede bang makita bang tinatanggal mo yung pyesa or kaya saan ba galing yan? Kapag ka-defensive na siya or ayaw niyang ipakita or sabihin niya sa'yo bawal, o magduda ka na. Next side, biglang may additional gastos na hindi mo alam. Minsan, di ba, nakikipag-negotiate tayo sa mga mekaniko natin. Sasabihin nila, o sir, 5,000 yan, lahat-lahat na, set, amin na yung pyesa and everything. Wala ka nang iisipin pa. So, kung pumayag ka sa ganong deal, okay na yun. Pero magugulat ka na pagbalik mo, sabihin sa'yo, boss, 12,000 na or 15,000 na kasi may ganito, may ganyan, may nadakita kami na hindi mo alam. No, tandaan niyo guys, hindi dapat gagawin ng mekaniko yan without your consent. Kailangan pinayagan nyo muna yung additional na gastos. Pero kung ginawa nila bigla yun, tas nagsabi sila ng kung ano-anong dahilan, tas at the end, sisingilin ka ng mas malaki nang hindi mo alam, o red flag na yun, niloloko ka ng mekaniko mo. Next sign, minamadali ka laging magdesisyon. Totoo naman, may mga gawain naman talaga sa sasakyan natin na urgent kasi delikado, emergency. No, yun, right away, kailangan mo talaga mag-decide para maging safe yung sasakyan mo. Pero not all the time ganun. Paano kung yung maliliit na bagay lang, 'di ba? At alam mo naman na hindi pa masisira. Tapos sinasabi sa iyo ng mekaniko mo, pagdesisyonan mo na right away, ngayon agad. No, tapos pag sinabi mo pag-iisipan mo, kukulitin ka pa rin, pipilitin ka pa rin. O red flag na yan, 'di ba guys? Warning sign na yan na niloloko ka na ng mekaniko mo. Gusto na agad makakuha ng malaking pera sa iyo. Next sign, binibigyan ka niya ng presyo pero walang breakdown ng mga parts man yan o kaya nung labor nung gagawin sa sasakyan mo.
Tandaan nyo guys, no, may karapatan kayong malaman kung saan napupunta yung pera ninyo. Kaya every time na magsasabi siya ng presyo sa inyo, regardless kung kanya man yung parts o hindi, may karapatan kayong humingi ng breakdown sa mekaniko nyo. Alin ba dito, magkano ba dito sa presyo na to yung parts? Magkano ba dito yung presyo na to yung labor ng mekaniko? Para makatulong yan sa decision making ninyo. At dapat, i-allow kayo ng mekaniko ninyo na bumili ng sarili ninyong pyesa, hindi laging sa kanila yung pyesa. Pagka pinipilit kayo na laging sa kanila tapos medyo nakita nyo overpriced or ayaw magsabi ng breakdown, yon, red flag na yan. Next sign, sasabihin sa'yo original yung nilalagay na pyesa pero wala naman siyang patunay. Tandaan niyo guys, pag sinabi sa inyo ng mekaniko ninyo na sa kanila yung pyesa at original yung kakabit nila, hingin nyo muna yung hitsura ng pyesa. Hingin nyo yung box, yung resibo, tingnan nyo mismo personally yung hitsura ng pyesa na yon para hindi kayo maloko, para alam ninyo. At mas maganda nga makita nyo mismo na kinakabit nila yung pyesa na yun. Kasi maraming mekaniko nagsasabi, original naman, pero walang packaging, walang kahit anong patunay, wala man lang seal na palatandaan na original yung pyesa na yun. So, delikado na yun, di ba? Hindi ka sure kung yun talaga yung ilalagay sa sasakyan mo, kung original ba o hindi. Next, ina-underestimate ang mga repairs. Madalas sasabihin sa inyo yan, kahit medyo malaki yung sira, boss, kaya yan, 2 days lang, tapos na. Tatapusin nga naman talaga nila, nagagawa nila, pero hindi nila nagagawa ng mabuti. Kaya at later on, babalik ka din agad sa kanila. Kapag napapansin nyo na every time na may pinapagawa kayo sa mekaniko ninyo, tapos napapansin nyo after 1 week, after ilang araw, bumabalik kayo agad sa kanila, ibig sabihin hindi mahusay na mekaniko yun, hindi nila natutunton yung tamang problema. Kaya doon na kayo sa honest na mekaniko na magsasabi ng actual na haba ng panahon para i-repair yung sasakyan ninyo kaysa doon sa minamadali. Diba? Alin ba mas gusto nyo? Ako, mas gusto ko yung di baling magtagal ng konti. Basta tama yung pagkaka-repair. Yun yung mga sign na honest yung mekaniko ninyo kapag ka hindi sila masyadong nagmamadali mag-estimate ng gawain sa sasakyan ninyo. So yun guys, yung mga signs na niloloko ka na ng mekaniko mo. At again, tandaan, hindi lahat ng mekaniko manloloko. Pero merong mga ilan talaga dyan. Hindi mo naman kailangan maging expert sa bagay na yan. Kailangan lang maging aware ka para hindi ka maloko. So sana nakatulong sa inyo yung mga signs na na-share ko sa inyo para hindi kayo maloko ng mga mekaniko ninyo. Lalo na kung bagong kilala nyo pa lang yung mekaniko na yan. So kung nakatulong sa iyo yung video na to, click mo na may like button. At syempre kung di ka pa nakasubscribe or nakafollow, click mo na yung subscribe button at follow button kay Car Talks PH para updated ka palagi sa mga latest happening sa ating channel. At share mo na rin to sa mga friends mo na tiyak na makakatulong sa kanila when it comes sa pag-check sa kanilang mga mekaniko. So till next videos guys, always remember, drive safe and enjoy.